Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo ang suriin natin. At kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid? Sana muli namin kayo makasama sa ating gagawing pagtalakay at pagsusuri. Sa pagkakataong ito, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. At ako naman po ang kapatid na Gerson Guevara. Sa pagkakataong ito, ang atin pong pag-aaralan at susuriin ay ang sinasabi po ng iba na mali daw ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo na kapag ang tao maglilingkod sa ating Panginoon Diyos, kailangan munang maging kay Kristo bago maging sa Diyos. Para sa kanila, kapatid na Gerson, sapat na raw na maging sa Diyos muna bago sa ating Panginoon Kristo. Kasi ang Diyos naman anya ang lumalang at may-ari sa bawat isa sa atin. Pero pinaninindigan po ng Iglesia ni Cristo na para paging dapatin po ang ating ginagawang paglilingkod, kailangang maging kay Kristo muna tayo sa pamamagitan po ng Iglesia ni Cristo upang maging sa Diyos. Yan ngayon ang suriin at pag-aralan natin. Kapatid na Jason, sagot na rin doon sa sinasabi at ng mga nagtatanong sa atin. Una, tutol ba tayo na ang tao talagang nilalang ng ating Panginoon Diyos? Hindi po tayo tutol doon, mga kababayan, mga kaibigan, kapatid na Israel. Hindi tayo tutol doon. Ang lahat ng tao po ay nilalang ng ating Panginoon Diyos. At yan po ay mababasa natin dito po sa Aklat ng Awit sa 100 at 3. Pakinggan po ninyo. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo Kanya. Tayo Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Dito po maliwanag mga kaibigan na ang tao nilalang po ng ating Panginoong Diyos. Pero kapatid na Jason, natapos na ba ang kaugnayan ng tao sa ating Panginoon Diyos pagkatapos na ang tao'y lalangin? Hindi po mga kaibigan. At yan mababasa po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 17 at 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at meron tayong pagkatao, na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi. Dito po, kapatid na Israel, pinatutunayan po na ang tao ay sa Diyos nabubuhay at kumikilos. Kaya hindi po natatapos ang kaugnayan ng tao sa Panginoon Diyos pagkatapos na ang tao po ay lalangin. Nililinaw po namin, talagang ang lahat po ng tao, ang lumalang po ang ating Panginoon Diyos. At ang tao po nabubuhay, kumikilos sa pamamagitan din po ng paggabay at patnubay ng ating Panginoon Diyos. Pero maliban sa tao, ano pa ba ang mga nilalang ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Gerson? Ang totoo, hindi lang naman po ang taong nilalang ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, lahat po ng bagay nilalang po ng ating Panginoon Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 89 at 11. Ganito po ang pahayag sa atin. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa. Ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng narooy sa iyo nagmula. Mga kaibigan, dito po pinatutunayan na ang lahat po ng bagay nagmula sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya lahat po ng bagay, ang ating Panginoong Diyos po ang may lalang. Pero sa harap po ng katotohanan, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, ang gumawa, ang lumalang po, ay ang ating Panginoon Diyos, ang tao pa rin po, ang binigyan ng karapatan ng ating Panginoon Diyos na kumilala at maglingkod po sa Kanya. Kaya lang, kapatid na Gerson, ano ang nangyari doon sa karapatan na yun ng tao na maglingkod at sumamba sa ating Panginoon Diyos? Hayaan na po natin Biblia ang sumagot sa atin. Ganito po ang nakatala sa Aklat po ng Malakyas sa 3:7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin
at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Dito po, kapatid na Israel, itinuturo sa atin ng Biblia na ang tao po, gaya ng ating binasa, ay nangagpakaligaw sa mga tuntunin o utos po ng ating Panginoon Diyos o hindi po nila tinalima. Kaya ano naman ang anyaya ng ating Panginoon Diyos dahil dun sa ginawa ng tao na nagpakaligaw, hindi sinunod, hindi tinalima ang kanyang mga tuntunin. Ang sabi nga po sa ating binasa, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kasi nga, ang tao ay nawalan po ng karapatan sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Opo. Muli, nililinaw po namin na talagang ang tao po ang lumalang, ang ating Panginoon Diyos. Talagang katutubong pananagutan ng tao ang maglingkod po sa ating Panginoon Diyos. Pero gaya po ng inyong narinig, ang tao'y nagpakaligaw. Hindi po sinunod kung anong mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ano nangyari dun sa karapatan ng tao na maglingkod, sumamba sa ating Panginoon dahil sa nagpakaligaw at hindi tinalima ang kanyang mga tuntunin? Pakinggan naman po natin dito sa aklat po ng Isaiah sa 59:2. Ganito po ang pahayag. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Mga kaibigan, ito po ang idinulot ng kasalanang nagawa ng tao dahil hindi po nila tinalima yung mga kalooban, yung mga utos ng ating Panginoon Diyos. Gaya po ng ating binasa, dahil anya sa kasalanan, pinapaghiwalay kayo at ang inyong Diyos. Sa mga tweed, dahil po sa hindi pagtalima sa mga kalooban ng Diyos, ang tao at ang ating Panginoong Diyos nagkahiwalay. E paano kung gumawa ng paglilingkod na yon, sakaling magsagawa ng mga pagsamba at iukol sa Panginoon Diyos? Maliwanag din po ang sinabi sa atin, ayon po sa binasa nating talata, at ang inyong mga kasalanan anya ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya bagamat ang tao po talagang katutubong pananagutan na maglingkod sa ating Panginoon Diyos, pero dahil po sa kasalanan, dahil po sa kasama ang ginawa ng tao, nahiwalay ang tao sa ating Panginoon Diyos at nawala po ang karapatan na maglingkod at sumamba sa Kanya. Pero yun lamang ba, kapatid na Jason, ang masamang ibinunga ng kasalanang nagawa ng tao? Hindi lang po yun, kapatid na Israel. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, na nakatala po dito po sa aklat ng Kolosas sa 1:21. At kayo, ng nakaraang panahon, ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Hindi lang po pala nahiwalay ang tao sa ating Panginoong Diyos dahil sa kasalanan. Ang tao po, dahil sa kasalanan, itinuring po ng ating Panginoong Diyos na kanyang kaaway. Ano naman ang kasamaan kung ang pagtuturing ng ating Panginoon Diyos sa tao kanyang kaaway? Anong nakatalaga sa mga kaaway? Sa Ebreo, dito po sa 10:27, ay ganito po ang ating mababasang pagtuturo ng Biblia. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang mga itinuturing po pala ng ating Panginoon Diyos na kaaway, lilipulin ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng... Ang sabi po sa ating binasa, sa pamamagitan po ng apoy. At yan ay sa araw ng paghuhukom. Oo. Kaya nga, napakahirap po at napakasamang kalalagayan na ang tao po ituring ng Panginoon Diyos na kanyang kaaway. Kasi kapag kaaway ng Panginoon Diyos, gaya po ng pinatutunayan sa atin, mapapahamak po, susunugin po, lalamunin po ng apoy o parurusahan po pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya ang tao po, hindi lamang basta nahiwalay sa Panginoon Diyos, hindi lamang po nawalan ng karapatan na maglingkod sa ating Panginoon Diyos, kundi itinuring pa ng Panginoon Diyos na kanyang kaaway at dahil sa kaaway, nakatalaga po sa kapahamakan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ano katunayan yan, kapatid na Gerson? Ano ba tiniyak ng Biblia dahil sa nagawang kasalanan ng tao sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan po natin dito po sa aklat ng Roma
Sa 3:19 at 23, ganito po ang pahayag. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig. At ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kaibigan, dahil po sa kasalanang nagawa ng tao, ayon po kay Apostol Pablo, ang buong sanlibutan napasailalim po ng hatol ng ating Panginoon Diyos. Ano ba yung hatol ng ating Panginoon Diyos na tinutukoy? Pag binasa pa po natin sa ibang talata ng Biblia, sa Roma 6:23 at sa Apokalipsis 20:14, ang tinutukoy puro na yung ikalawang kamatayan na siyang kaparusahang walang hanggan doon po sa dagat-dagatang apoy. Yun nga binabanggit kanina sa Hebreo 10:27, na lalamunin anya ng apoy ang mga kaaway, na ang katumbas po tiyak nga na mapapahamak pagdating po ng araw ng paghuhukom. Pero wala na po bang pagkakataon na ibinibigay ang ating Panginoon Diyos para mula dun sa kalagayang tiyak na mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom, mula sa kalagayang nahiwalay, wala nang karapatang maglingkod sa Panginoon Diyos, ay makapanumbalik ang tao sa ating Panginoon Diyos? Kasi kung maaalala mo, kapatid na Jason, binanggit kanina, di ba sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. Paano kaya magagawa ng tao ang panunumbalik sa ating Panginoon Diyos? Ganito po, kapatid na Israel, ang mababasa po natin sa Hebreo sa 9 at 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan upang malinis ang ating budhi mula sa gawaing naghahatid sa kamatayan. Sa gayon, makapaglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Kapatid na Israel, ang pagkakataong ibinibigay po ng ating Panginoong Diyos para ang tao makapanumbalik po sa paglilingkod sa Kanya, kailangan makabilang po siya doon sa mga nilinis sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan talagang maging kay Kristo muna ang tao para muling makapanumbalik sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, yun pong tinatanong at sinasabi po ng iba na mali daw na kailangan pang maging kay Kristo upang maging sa Diyos. Ito po ang sagot po ng Biblia. Para ang tao makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos, kailangang malinis muna ang kanyang budhi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nalinis po ang kanilang budhi ang siyang makapaglilingkod anya sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, kikilalanin na at tatanggapin na po ang kanyang gagawing paglilingkod. Pero kapatid na Jason, ano kinalaman kaya dyan ng Iglesia ni Cristo? Alamin muna natin, ano ba katumbas nung kailangan munang malinis ang kanilang budhi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po mga kaibigan ang nakatala dito po sa aklat ng Efeso sa 1 at 7, ganito po ang ating mababasa. Na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Mga kaibigan, ang katumbas po pala ng binabanggit na dapat ay makabilang sa mga nilinis po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang tao po ay dapat na makabilang sa mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Gaano ba kahalaga ang tinutukoy na katubusan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Gaya nga po ng binasa natin kanina, ang sabi, nakapatawaran ng ating mga kasalanan. At huwag nating kalilimutan, mga kaibigan at mga kababayan, na dahil po sa kasalanan, ang tao nga po nahiwalay sa Panginoon Diyos, nawalan ng karapatang maglingkod sa Kanya, itinuring ng Panginoon Diyos na Kanyang kaaway, na tiyak po na mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom. Para maalis po pala sa ganyang kalalagayan, kailangang maging kay Kristo ang tao. Paano po magiging kay Kristo? Kailangang masakop po
ng ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang tinubos po siyang napatawad sa nagawang kasalanan at may karapatan na sa paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Ang tanong ngayon, kapatid na Gerson, na kailangang suriin natin, alin ba ang pinatutunayan ng Biblia na mayroong katubusan, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang babasahin po natin ay mula po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28. Sasalin po ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakasalin na po sa ating wika. Ganito pong pahayag. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po mga kaibigan, ang tinubos o binili po ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, wala pong iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya talagang kailangan po at mahalaga na ang tao maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kasi po, ang pinatutunayan po ng Biblia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, na patawad sa nagawang kasalanan, may karapatan po sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, walang iba po kundi ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, ano katunayan na talagang kailangan na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ano pa ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa mga umanib sa Iglesia ni Kristo? Ganito po ang pahayag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Aklat ng Juan sa Gs at 9 sa Saling Revised English Bible sa wikang Filipino. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Yan po ang ipinag-utos ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga tao na nais pong maligtas. Na kapag ka pumasok sa Kanya, maliligtas. Hindi lamang basta itinuro po na mahalaga at kailangan ang Iglesia ni Kristo para ang tao makapagsagawa ng paglilingkod sa Panginoon Diyos na kanyang tatanggapin, kundi tiniyak pa po ng ating Panginoong Hesukristo na sino mang pumasok sa loob ng kawan. Ang kawan po, binasa na po kanina, ang Iglesia ni Kristo, ang pangako po ng ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas. Kaya, upang ang tao po ay maging sa Diyos, kailangan po munang maging kay Kristo. Para po maging kay Kristo, kailangan nasa loob po ng Iglesia ni Kristo. Ito ang binili, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at pinangakuan niya na magtatamo ng kaligtasan. Paano kung ayaw pumasok ng tao sa Iglesia ni Kristo? O kaya nanatili siyang nasa labas ng Iglesia ni Kristo? Ano naman ang tiniyak ng mga apostol sa kanila? Ganito po ang pahayag naman sa atin dito po sa Aklat ng Efeso sa 2 at 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kapatid na Israel, ito po ang sinasabi ng mga apostol. Doon sa mga ayaw umanib sa Iglesia ni Kristo, nanatili sa labas ng Iglesia ni Kristo, ayon po sa ating binasa, na kayo anya ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Sa mga katwid ay ayaw nga pong pumasok sa Iglesia ni Kristo. Ano ang tiniyak ng mga apostol na kalalagayan nila? Ang sabi po sa ating binasa, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Walang pag-asa sa pagtatamo po ng kaligtasan at wala pong karapatan sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya kailangan po na ang tao maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan kaya kami nag-Iglesia ni Kristo at ito rin po ang dahilan kaya inihahayag po namin sa inyo ang mga katotohanan ito para makasama po namin kayo sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay at bago tayo tuloy matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po. Muling nahayag ang iyong mga kalooban. Amen. Sana ito po ang tanggapin, sundin at sampalatayanan ng lahat ng aming mga taga-subaybay. Makasama namin sa tunay po na paglilingkod
sa loob po ng tunay na Iglesia ni Kristo. Panginoong Heso Kristo, patuloy kaming tulungan, ipamagitan po ang mga dalangin namin upang matanggap po ng bawat isa sa amin. Ama, hinihiling namin, patuloy mo pong pagpalain ang programang ito. Pagpalain po lahat ng aming mga taga-subaybay. Pagpalain mo rin po ang buong iglesia at ang pamamahal. Amen. Maitaguyod pa namin ang aming mga paglilingkod hanggang sa mata mo ang pangakong kaligtasan. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.